Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng mga Aries, please. Collective energy ng mga Aries. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Aries. Let's see kung ano meron. Ano meron? Trying to avoid conflict, pagod na sa drama, pagtatalo, away. There's a feminine in this connection na sabi niya ayaw niya ng conflict. May isang bagay, may isang sitwasyon dito na ino-overthink ng ating feminine. Sabi ni masculine, aware siya sa pagiging unreliable niya sa connection na to. Pero nandito naman daw siya to stay. Ang aga. Nagkaroon ng mga betrayal, false promises sa relationship na to. Ito yung sinasabi ko na hindi naman pwede just because hindi ka umaalis at hindi mo iniiwan ang relasyon ay commitment na yon, okay? May sinasabi si feminine dito na energy na she feels betrayed. She feels hurt. She feels unheard. And it feels like para sa masculine, ang commitment sa kanya ay magi-stay lang siya. Hindi enough yung nagi-stay lang. Dapat maayos, nagkakaintindihan, you're meeting each other halfway, and walang nagsasuffer sa relationship. Okay. Sabi ni masculine, andito lang siya, emotionally attached, at choice naman daw niya to stay in this connection. But nahihirapan si masculine na magkaroon ng like maturity and to be responsible and reliable person sa relationship na to. Okay, marami kayong minanifest tungkol sa kaperahan, stability, maraming plano, maraming pangarap, but ang dami ding misunderstanding. Marami kang iniisip right now about kaperahan, kabuhayan, how you make yourself stable. Sabi mo, laban lang. But nararamdaman mo na parang ang tagal, no, yung minamanifest mo na financial stability, and you feel like parang na-stuck ka doon sa parang hindi magandang energy flow ng money para sa'yo. Okay? Sabi mo, ginagawa mo naman lahat, nilalaban mo. Bakit? Parang kumbaga sa sumasagwan, no? You're trying to row your boat away from the difficult energy, but it feels like ang hirap, no? Umalis, para kang naka-whirlpool na ikot-ikot ka lang dun sa hindi magandang sitwasyon ng buhay mo. Meron kang hinihintay na good news, pero sabi mo habang wala pa yung magandang balita na yan, marami kang plano, but again, nalilito ka kung tama ba talaga yung plano na yan. Kasi nga, kung ano yung ginagawa mo right now, parang hindi nagmo-move forward dun sa energy na gusto mo. Marami kang kinakausap, plano, mga pinagtatanungan mo ng advice, kung paano magkakaroon ng better energy sa buhay mo, relationship, and kaperahan. And you feel broken-hearted na parang kahit may mga nakakausap ka, may mga advice, and you feel like ginawa mo naman lahat para maging better yung life situation mo, relationship and money, pero parang ang hirap, no? Talagang nasusubukan ng tadhana. There's a new connection here na marami kang iniisip na favorable ba talaga to sa'yo? Okay ba talaga tong love situation na to? Because you feel like nagkaroon naman ng ganitong situation, love connection in the past, pero parang sa umpisa lang naging okay, eventually parang nagkaroon ng mga disagreements, no? For some of you, meron ako nakita dito na parang unprepared na pregnancy, hindi inasahan, hindi pinlano ang bata, but sabi nga is you look at the silver lining ng situation na blessing tong bata na to, at sabihin natin responsibilidad yan, hindi pwedeng talikuran, at kung ano man yung unexpected na dumating na bata, sabi mo is you have to be ready, you have to be prepared sa responsibilities sa bata na to. Okay, let's see. Anong meron? Let's see, sana maging mas maganda na ang energy ng kaperahan, kabuhayan para sa ating mga Aries, para,
The reason for the reading is nagkaroon ng lies, deception, dishonest energy sa relationship na to. Nakukulangan din ako sa equal give and take. It feels like the other person is like mas committed, mas nagbibigay ng effort, pagmamahal. And marami ding nangyaring hindi magandang desisyon sa relationship na to na nagdala ng confusion, especially sa side ng family. But it feels like recently, sabi ng ating mga Aries, marami na namang natutunan. And right now, you are like, you're trying to be wiser, no, pagdating sa mga desisyon, at hindi ka na masyadong emotional na parang regardless kung gaano kahalaga sa iyo tong tao na to, regardless kung gaano mo siya kamahal, kung na-hurt ka, lalayo ka, if you feel na parang hindi siya ready, then bibigyan mo siya ng time, pipiliin mo na kung ano yung alam mong tama para sa iyo. Do alam mo, feminine, na marami nang nangyaring hindi maganda sa sitwasyon na to at na-hurt ka. Sabi mo, ayaw mong maging bitter and resentful because of kung ano man yung mga nangyaring hindi maganda in the past. Alam mo na nag-overgive ka, alam mo na nagkaroon ka ng mga maling decision for trusting this person so much. But it is what it is. It's really time to move forward and just take the lesson. No? Iwanan mo na yung mga pain. I'm not saying na i-dismiss mo yung grieving period mo, but hanggat kayang tumayo ng mas mabilis, tayo na pagpag sa dust and move forward, focus on your like wish fulfillment. Ano ba ang wish fulfillment ng ating mga Aries? Right now, alam mo, nakikita ko dito na nagfo-focus ka sa, kung may mga anak, nagfo-focus ka sa bata, if may relasyon pa na sinusubukang ilaban, yung pasensya, no, na to hold the relationship together. Sabi nga, 'di ba, yung laging, I don't really vote for this, pero sinasabi na babae ang nagdadala ng relasyon. And it feels like for most of you na parang nandun ka sa ganung chapter na sabi mo, sige, ikaw ang nag-hold ng relationship together kasi kumbaga kung mag-give up ka, talagang gigiba na ang relasyon na to. There's a masculine here na it feels like ready naman, love ka naman ng masculine, but nagkaroon ng malaking misunderstanding sa love situation na to. Parang hindi kayo pareho ng love language and both of you feels unappreciated. Ito yung parang sinasabi natin na yung love language ng person mo, yung alamin mo. Hindi yung ibibigay mo yung love na you think na gusto niya. Okay? Okay, ganito yan. Halimbawa, ikaw ang love language mo, quality time. Binigyan mo siya ng quality time, pero sabi mo, grabe naman, kung nag-OT ka na lang, dapat kinita mo pa ganitong amount, hindi niya na-appreciate, napaka-valuable ng time mo. Baka naman, for your person, ang love language niya is acts of service, na baka naman gusto niya ipag-drive mo siya, ipagluto mo siya, diba? Yeah, something like that. So, hindi na-appreciate yung binigay na effort in the past because yung love na binibigay mo, hindi naman yun yung favorite niya na pagkain. Parang ganon, okay? Na parang, it's like offering a carrot sa lion or offering the finest steak sa rabbit. Okay, in the end, And it feels like meron ako nakikitang pag-uusap dito to clarify things out. Okay, your person, Aries, you have to lovingly lovingly communicate yung mga nararamdaman mo, no? Kasi nag-overthink yung person mo na parang saan ba talaga nagkamali? Ginawa naman daw niya yung best. Balik tayo dun sa like offering like the finest steak sa isang rabbit na kahit alam mo ang mahal niyan, pinag-ipunan mo pero hindi niya na-appreciate, okay? Kasi rabbit siya, iba yung favorite niya, and you have to find your person's favorite para naman ma-appreciate niya. I'm not saying na unappreciative siya, kaya lang you really have to find ano ba talaga yung gusto niya. Baka naman niregaluhan mo ng rubber shoe. Sabi mo, mahal kaya 50,000. Hindi naman siya gusto niya ng stiletto, something like that. Gusto niya ng leather shoes. Okay? So, it feels like nagkaroon ng mga disagreements, katahimikan, because of ang laki ng disagreements, parang mas minabuting yung parang tumahimik na lang muna kasi parang damage ko. So, it feels like nagdadalawang isip ka kung ilalaban mo pa ang connection na to.
But nandito na naman si feminine na mag-speak up. Feminine, dahan-dahan lang. Kasi napaka-unfiltered mong magsalita. Na minsan, hindi kasi lahat kaya yung unfiltered na salita eh. So, kung ikaw, you feel, kaya mo yon, hindi lahat ng tao kaya yung pagiging, basta, alam mo na to. Kasi parang someone is being the chicken and egg na naman, no? Na parang, paano ba naman hindi ako unfiltered? I feel so unheard. Ilang beses ko nang sinabi, hindi ako napakinggan. Okay? Find a better way na ma-express yung mga frustrations mo na hindi mo naman masyadong nasasaktan yung ego ng other person. Okay? So, maaaring magkaroon ng pag-uusap, reconnection. But yun nga ito na naman yung frustration ng feminine. Nagkaroon ng pag-uusap, apology. But it feels like wala namang genuine change. For some of you, parang ang pinag-aawayan ay third party na nag-apologize tapos nabalitaan na konektado pa rin pala sa third party. Someone feels broken-hearted. So, ay nako. For some of you na may batang involved, maaari na lang muna kayong maging civil sa bawat isa para sa kapakanan ng bata. Yung energy of like trying to fix things hindi ganun kadali. Meron pa rin nakikita ako na for some of you na potential na maaaring maulit na naman yung betrayal, or it's not really maulit but hindi pa pala tapos yung mga betrayal and false promises energy. Maaari nyo na lang tignan yung silver lining ng situation, yung happiness, yung pinagsamahan, it's not all that bad. Para sa may mga batang involved, maaari nyo na lang i-consider yung mga bata, kaya kailangan yung mag-usap at to be, to be kind sa bawat isa. But parang may pag-aaway, pagtatalo, you don't feel confident about this love situation already, pero alam nyo sa isa't isa na may feelings pa rin kayo sa bawat isa. It feels like magkakaroon naman ng effort, but hindi ganun kadali ang pagbabago. And meron ako nakikita dito na habang hindi mo nakikita ang pag-asa sa relasyon na to, magfo-focus muna sa kaperahan kabuhayan. Sabi mo, lalo na sa may mga batang involved na kailangang unahin muna yung kaperahan negosyo because hindi maghihintay at walang mercy ang mga bills na yan, okay? So, magfo-focus muna sa money, stability, negosyo. Okay? But, kung ano yung magiging kakalagyan or outcome ng relationship na to, nasa free will nyo. Kung uulitin yung betrayal, kung magbabago, or magiging paulit-ulit lang kayo, or magiging nasa better situation na kayo sa next reading natin. Okay? For now, may pag-uusapan at kumbaga kung ano yung magiging decision nyo, yun yung ikakabuti or ikaka-crumble ng relationship na to. Alrighty? And that would be the Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Aries.